Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan napupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito ang MX3 Stories at sa atin ng MX3, Dito Ako Believe. Siya at pangarap. Lumaki sa Pasay City bilang isang tahimik at introverted na bata. Bilang panganay, maagang namulat sa responsibilidad, lalo na sa pag-aalaga sa kapatid na may kapansanan. Hindi man marangya ang buhay, natutunan niyang dumiskarte at magsikap para makatulong sa sarili at pamilya. Pagsubok at pagbangon. Pagkatapos ng kolehiyo, mga pangga, sinalubong siya ng sunod-sunod na pagsubok. Mula sa pagkakaroon ng TB bago matanggap sa trabaho hanggang sa halos maubos ang ipon ng tamaan ng pandemya, ang itinayang milk tea business din. Ngunit sa gitna ng pagkalugmok, isang online community ang naging daan upang matuklasan ang freelancing, creativity at mas malalim na pagkilala sa sarili. Gabay at pundasyon. Mula sa dating batang walang direksyon, ngayon ay isa ng creative entrepreneur at co-founder ng digital marketing agency. Mas malaya na siyang gawin ang mga bagay na mahalaga sa kanya, ngunit higit sa anumang tagumpay, ipinagmamalaki niya ang mga relasyon at pagkakaibigang nabuo dahil sa kanyang paglalakbay. Sandigang banal na salita. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga bangga, mula sa buhay na walang direksyon, nakabuo ngayon ng sariling misyon. Makasama natin ngayon si Lad Aaron Gutierrez. Magandang hapon and welcome to the show. Hi, lad!
Lad! Hello, good afternoon sa inyo. Yes! Ano bang mga tawag ng mga kaibigan sa'yo? Ay, iba-iba. Merong tumatawag sa akin ng Pogi. Ay, Ayan. parang mas gusto ko yan. Yun yung pinaka-favorite din. Lad. Lad. Pero sa bahay, kilala ko LA. Yung LA. nickname ko, Lad Aaron. Yan. Oo nga, no? Mm-mm. Ang cute nung lad, di ba? Yes. Lad is another term for friend, ganyan, di ba? Yeah. Parang, Yung hey, lad kasi parang, alam mo yun, tunog ba? Gen Z. Oo. British term siya for for a young boy. Oo, parang Lad. ganun. Yes. Lad. Mm-mm. Parang gusto ko ng pangalan din, lad. Gusto mo yun? Mahilig Iba ata mahilig yung kasi ako sa'yo, lumadlad. friend. Charot. Ay, mga pangga, ito na. At kasama natin si Lad at gusto natin kilalanin. At naku, punong-puno ng inspirasyon ng kwento nito, mga pangga. Nakita niyo naman, introduction pa lamang, di ba? So, kilalanin natin siya nung kanyang kabataan. Okay? So, Ako, ito na. ikaw ay tubong Pasay City. Dito ka talaga lumaki, no? Yes, oo, sa Pasay talaga ako lumaki. Actually, pinanganak ako sa San Juan. San Juan. San Juan City. Dito, Here, dito sa lang. Oo. Ah. I forget kung ano yung lying in na pinanganak ako. Mm-mm. Pero lumaki na talaga ako sa sa Pasay City ever Okay. since. So sa Pasay, alam mo na. So, kamusta naman ang pamumuhay niyo ng parents mo Mm. sa Pasay? Alam mo, yun yung isa sa pinakamahirap na sagutin for me, yung about sa childhood ko. Kasi hindi ko alam kung wala akong maikwento or boring lang ba talaga yung childhood ko. Kasi wala akong yun nga, nabanggit kanina na walang direction yung buhay ko kasi hindi ko alam talaga kung ano yung gusto kong gawin. Okay, bakit nung bata ka, siyempre tayo, may mga pangarap tayo. Mhm. So, wala ka bang pangarap noon na gusto mong maging? Wala, as in, minsan nga pag nagtatanong yung mga kaibigan ko, ano bang gusto mo maging? Naririnig ko lang sa dati sa mga kaibigan ko na gusto nila maging doktor, gusto nila maging sundalo. So, minsan gagayahin ko na lang, sige, doktor na lang rin ako, sundalo na lang rin ako. So, Wala akong ganun. O sinabi yung parents mo na, anak, gusto ko, paglaki mo. Wala Doktor rin. ka, Wala ganyan. rin. Very supportive lang rin kasi yung parents ko kung ano yung mga gusto kong gawin nun. Kasi tsaka very tahimik lang talaga ako nung bata ako eh. Pero yung time na yun na wala ka pang desisyon kung ano yung gusto mong maging, ano ba yung hilig mo nung bata ka? Ano ba pinagagawa mo? Wala, naglalaro lang. Ganon. Parang, sanay, paghabulan ako sa nanay ko ng palo. Pag Ayan. ginagabi ako sa lansangan no? Pero puro laro lang talaga ako pagkatapos ko sa eskwelahan. Tulog muna saglit, tapos pagagising ng hapon, makikipaglaro sa mga kaibigan, mga text, yung mga goma, ganyan. Mga patintero. Yan, oo. Oh, so talagang typical bata, no? Oo. Talaga, lad na lad nga Totoo. talaga. Yan, Lad bagay na talaga bagay sa yung pangalan Bagay eh. na Oo. bagay, oo. Hindi kasi ang Pasay City talaga, di ba? Ano yun 24 oras may mga taong tambay sa labas no? Oo, totoo yan. So, kunwari, neto, nung bata ka, edi syempre, growing up, nagkakaroon tayo, Jimbo, ng mga crush, ganyan. Eto ba, nung mga panahon na to, wala ka pa rin naiisip na pangarap? Kasi minsan, pag bata, partner, naisip mo yun, paglaki ko, ito gagawin ko, ito yung mapapangasawa ko, May mga inspiration ganun ka, may Oo. inspiration. Oo. Wala, sa pagkakalala ko talaga, college na talaga ako nagkaroon ng mga ganung pangarap. So, high school, etong high school era mo, meron ka bang bulakbul days? So, sobrang bait ko ata talaga nung high school So, eh. tahimik Oo, ka lang tahimik talagang talaga bata. ako, oo. Naalala ko balikan ko lang yung elementary, kinder to grade 5, Oh. nagkaroon ako ng ribbon palagi. Most behave. Ganyan. dahil nga kasi introvert siya. Oo. Oo. So, bata pa lang talaga. Bata pa lang talaga. So, ikaw yung tipong anak na, anak dyan ka lang. Kaghapon, binalikan mo, ganun pa rin yung Oo, pwesto. exactly. Ganun na ganun nga. Kaya nung grade 6, hindi ako nagkaroon ng ganong ribbon. Parang na-disappoint ako sa sarili ko. Hindi na pala ako tahimik. Hindi na pala behave. Hindi na pala ako behave. Nalilista ka na sa noisy student. Oo. Pero sa high school, ganun pa rin. May mga nagkaroon ako ng mga kaibigan, nagkaroon ng mga crush, pero sa pangarap talaga. Gusto ko Wala. lang umuwi ng bahay, gusto ko lang mag-aral, ganyan. Hindi naman ako sobrang talino, no? Pero ganun lang, aral, tapos bahay. Ako siguro na-instill din sa akin ng parents ko na huwag magbubulakbol, ganyan. Yun naman yung mga naano ko sa parents ko na sinasabi nila sa akin na huwag gumawa ng masama. Basta huwag ka lang gumawa ng masama, you're good. Ano ba ang trabaho ng parents mo? Yung mother ko that time is meron kami sari-sari store. Tapos Doon mismo sa bahay, lugar sa lugar namin. Tapos yung papa ko naman that time is nag-sideline sa pagkakarpentero, yan. So sa mga bahay-bahay, Oo. nag-ano siya, karpentero, ganyan. On call. On Parang call, ganun. oo. Mm-mm. Pero ito partner, no, nabanggit dito na meron kang kapatid na may kapansanan. Yes. So, namulat ka ba na tipong ikaw ba yung nag-aalaga na sa kanya simula noon? Yes, ayun din, Anong no? kabansanan pala ito? Meron siyang cerebral palsy. So yung kapatid ko is hindi talaga siya nakakapagsalita, hindi na rin talaga siya lumaki, hindi na rin nakakapaglakad. Lagi lang siya nasa stroller. Ganun. Okay. So habang lumalaki rin ako,
buwat-buwat ko rin siya. So ikaw ang nagbabantay. Ako yung talaga. nagbabantay sa Ilan kanya. ba kayo magkakapatid? 3 kami magkakapatid. Sino panganay? Ikaw? Ako yung panganay. So talagang ano? Kuya talaga. Kuya talaga. Mm. Oo. So ayun, pag uuwi rin ako galing sa school, ako yung mag-aalaga. Papalitan ko yung mama ko na ako naman mag-aalaga doon sa kapatid ko para yung mama ko is makagawa naman ng mga gawaing bahay, ganyan-ganyan. Dito ba sa moment ng buhay mo, never mo bang natanong na ba't naman ganito? Ang bigat kagad ng responsibilidad ko. Kasi madalas, di ba, syempre kapag yung normal lang na bata na walang inaasikaso, gala dito, may gagawin ka, pwede Enjoy ka mo pa. umalis Enjoy mo anytime. pa, yung mga Pero ano mo. ikaw, meron kang inaalaga ang kapatid. Yeah, actually, sorry. Actually, naalala ko lang kasi yung kapatid ko. Actually hindi, no. Parang para sa akin is happiness para sa akin yung maalagaan yung kapatid ko. Kasi as in, hindi niya rin naman ma-experience yung mga bagay na na-experience ko. So para sa akin is alagaan ko lang yung kapatid ko kasi ako lang rin naman yung mag-aalaga sa akin tsaka yung parents ko, ganyan. Tapos minsan kinakausap ko siya, na pinapatawa ko siya, ganyan. Alam mo yung parang hindi umano sa isip ko na mabigat na responsibility yung alagaan yung kapatid mo. Kasi it was never a responsibility talaga, no? Hindi siya mabigat. Tsaka lalo ang kadugo mo eh. Oo. Iba yung pakiramdam na talagang ikaw yung nakakatulong sa kanya. Mhm. Siyempre gusto mo rin ipa-experience sa kanya yung nangyayari sa iyo. Oo. I mean, kahit lumalabas ako na ipaglaro ko sa mga kaibigan ko, sama-sama ko siya, naka-stroller lang kami. Tapos minsan nga, hindi alam ng nanay ko to, no? May mga kalokohan ng bata, 'di ba? Kasi may mga pinsan ako na kapitbahay lang rin namin. Tapos parang yung kapatid ko, para maka-join sa kalokohan namin, yung kapatid ko na may kapansanan, yung pinsan ko kasi meron silang electric pan na metal, no? So pag dikitan mo ng metal din yun, ng bakal, makukuryente ka. So ang ginagawa namin, magaganon siya ng tinidor or bakal sa sa electric pan. Tapos hawak-hawak kami. Hawak ko yung kapatid ko. Lahat kayo grounded. Hawak ko yung grounded kami. So may ganun kaming ginagawa na kalokohan. Sinasama ko yung kapatid ko rin. Di ba? Alam mo maganda yun, partner, no? Na never mong nakita as responsibility or obligasyon yung pagsama dun sa kapatid or pag-alaga. Kumbaga, pagmamahal talaga. Di ba? Pero, after nung college mo, so eto na, di ba? Medyo nakakaranas ka na dito ng pagtatanong or ano nga bang mga pangarap ko sa buhay. At sunod-sunod na pagsubok Yes. na dumating sa'yo. Kwentuhan mo kami kung paano nagsimula yung struggle sa buhay mo. Simulan ko muna siguro dun sa college, no, para may context din yung yung Sige. struggles. Kasi again, sabi ko nga walang direction talaga yung buhay ko, na hindi ko talaga alam yung gusto kong gawin. And nung college kasi doon ako namol sa mga kaibigan ko na I'm from Adamson University kasi graduate ako ng computer science sa Adamson University. So iba-ibang tao yung mga nakasalimuha ko doon. So yung iba-ibang tao na yun, may iba-iba rin silang mga pangarap. Tsaka iba-ibang experience. So ako, parang nakikinig lang ako sa mga kwento nila. Minsan nakakapunta ako sa bahay ng kaibigan ko, nakikita ko yung itsura ng bahay nila. Ang ganda naman ng bahay nila, hindi ganito yung bahay namin So parang sabi ko, parang gusto ko magkaroon ng ganitong bahay. So may mga kaibigan ako nakapunta ng ibang bansa. Talaga, saan yun? Si-search ko kung saan yun, nakita ko yung itsura ng ibang bansa, Singapore. Uy, ito pala, may ibang bansa pala. So, nakikita ko yung mga ganun sa mga kaibigan ko. Kaya sobrang natutuwa ako na makipagkilala sa mga iba't ibang tao kasi nagkakaroon ako ng iba't ibang perspective and iba't ibang experiences. Kumbaga, nararamdaman ko yung experiences ng mga iba't ibang kong kaibigan Never ka bang nagtanong sa parents mo, ba, yung mga classmate ko, ganito yung nila, tayo, ganito lang. Naisip ko siya pero hindi ako nagtanong sa kanila. Kasi nakikita ko naman yung situation nila Parang nung college nga, hindi talaga ako nakapag-aral for a year. Nag-stop ako kasi financially, hindi talaga kaya ng parents ko. So parang naisip ko lang ako walang pera yung parents ko, hindi kaya. Hindi kasi rin talaga ako expressive Pinapaliwanag ba nila sa'yo? Hindi rin. Wala. Talagang na-observe ko lang talaga na ganito yung buhay namin, na hindi sapat yung kinikita or yung finances namin para makapunta rin ako ng ibang bansa or ma-experience ko yung na-experience ng mga kaibigan ko. Hindi. Talagang tahimik rin talaga ako na, okay, sige, okay lang naman. Buhay naman ako. Lagi lang tumatatak sa isip ko, as long as hindi ka gumagawa ng illegal, ethical yung ginagawa mo, okay ka. Ganun yung tumatatak lang lagi sa isip ko na hindi naman masama yung loob ko na hindi ako nabigyan ng parents ko na ng malaking pera, maliit nga lang yung yung baon ko nung college ako Sa magkano? If I'm not mistaken, mga nasa 100, 150. Napagkakasyahin mo Napagkakasyahin ko yun. Tapos nagugulat din ako sa sarili ko. Napagkakasya ko yun, may natitira pa akong doon. Pambili ng soft drinks, ganyan? Hindi. Ano? Iniipon ko yun. Oh. Oo.
naalala ko nga rin nung high school naman, yung mama ko nga may sari-sari store. Tapos sabi ko sa mama ko, ma, pwede bang ako yung magbenta ng sigarilyo dito? Tapos pinayagan niya ako yung nagbenta ng sigarilyo, and that time ang laki ng kita ng sigarilyo. Dumidiskarte ka Oo, na, no? So, galing dun sa kita nung sa sigarilyo, naiipon ko yon, ginagamit ko na pandagdag ng gastos, kaya yung binibigay sa akin na baon ng mama ko, may natitira pa dun. Kasi may nagagamit pa rin naman ako na naipon pa rin from dun sa bibenta ko eh. Pero hanggang sa nawala na rin yun, nawala na rin yung ipon ko na rin yun, hindi na ako nakapagbenta ng sigarilyo kasi nagsarado rin yung namin, yung sari-sari store. Ayun. So, marami akong na-experience, marami akong nalamang kwento sa mga kaibigan ko. Kaya nagkaroon na rin ako ng mga different na, ano yung pangarap sa buhay? Ganyan. At mapatanong ka na, ano Oo. kaya yung pipiliin ko? Ano ba yung gugustuhin ko? Ganun. Oo. Pero yung tanong ko lang more on sa sarili ko eh. Like, ano ba yung gusto kong ma-experience? Kasi pagka-graduate ng college, ay, again, computer science yung yung natapos ko. Pero hindi talaga siya yun yung gusto ko. Parang, wala pa rin talaga akong Wala gusto pa rin nung talaga. college. Even nung pag-graduate ko, wala. Like, sige, yung natapos ko, gamitin ko na lang to para makapagtrabaho, ganyan. And dun pumasok yung first struggle ko na, yun, pag-graduate, di ba, maghahanap ng trabaho, ganyan. Nung naghahanap ako ng trabaho, syempre hopeful ako. Kasama ko yung mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko eh. Tapos, habang tumatagal, month by month, paunti-unti yung kasama kong nag-a-apply kasi yung iba natatanggap na eh. Oo. So nalulungkot na ako noon. Sabi ko, ano ba, wala bang gustong tumanggap sa akin? Di ba ako magaling? Kasi hindi ko naman gusto yung tinapos ko eh. Oo. Pero yun nga, ang isang struggle doon, bukod doon nga, is, eto na, may isang company na tatanggap na sana sa akin. Oh. Pero medical na yun eh, yung time na yun. Or ano Nakapag-exam na ako. Mga requirements na. Oo, requirements na to. So, one of the requirements is medical eh. Tapos Importante yun. importante yun. After a week, tumawag sa akin yung actually hindi tumawag, nag-follow up ako. So, kasi hinintay ko yung tawag kasi nag-requirements ako, nagpasa naman na ako eh. Nagtataka ka, bakit? Teka lang, parang ilang araw na, wala pa. Ang tagal eh. So, nung nag-follow up ako sa kanila, yun nga, doon nila nabanggit na nung chinek daw kasi nila yung yung medical ko, nakitaan daw na mayroon akong tuberculosis or TB that time. Sobrang gumuho yung mundo ko. Like, kala ko nahanap ko na yung path ko, nahanap ko na yung direction na para sa akin. Pero hindi pa pala. Bakit may ganito? Bakit binigyan ako ng ganitong sakit? Nag-ano ka ba? Nagtampo ka ba sa ating Panginoon? Siyempre, di ba? Christian kayo, di ba? Yes. Lalo na, isa kang introvert. Sino bang takbuhan natin kung di nasa taas lang? Yes. Nagtampo ka ba sa kanya? Never. Napatanong lang ako pero never. Kasi alam mo yung lahat ng binibigay niya sa atin, lahat ng binibigay niya sa akin, tinitignan ko siya as an opportunity eh. Like, opportunity for me to learn something. That time, hindi ko pa alam. Binigyan ako ng tuberculosis. Anong tinuturo sa akin nito? Lord, anong tinuturo mo sa akin? Thank you for giving me this na sakit. Pero, ano yung tinuturo mo sa akin? Hindi ko alam Ano eh. yung nais parating? Nais parating. Kaya, naano ko noon na hindi ko nga alam saan ba talaga, ano ba yung gagawin ko? Hindi ko alam kung saan ako patungo. Pero bakit ako nagkaroon ng ganito? Ganyan. Pero yun nga, after that, siyempre, pag nagka-TB ka, 6 months na gamutan eh. Oo. Ang tagal nun. So, ibig sabihin, yung months na pag-apply ko, maapektuhan plus 6 months na hindi ako makakapag-apply. Kasi wala naman tatanggap nga na company, di ba? Tapos, good thing is, merong isang tumawag sa akin. Tumawag sa akin yung best friend ko. Kaklase ko siya ng college din. Tumawag siya sa akin kasi yung pinag-OJT-han daw namin is naghahanap ng graphic designer. So, sakto naman, may experience naman ako sa pag-graphic design kasi computer science yung namin. Connected din. Connected din. So, nung tumawag yun, pinuntahan ko parang 2 days after ata or 3 days after, pinapunta ako dun sa office nila for interview. Pero bago ako pumunta doon, sinabihan ko na sila nga na about sa situation ko, na may TB nga po ako, ganyan-ganyan. Para at least, yung expectation nila. Hindi sila magulat. Pero during the interview, kasi nagustuhan daw nila yung kung paano yung character ko nung nag-OJT ako sa kanila. Tapos, kailangan daw talaga nila ng graphic designer dun sa department nila. Tawag nila IT department. Ako lang naman yung maging IT department na. So, solo mo lang pala. Solo ko lang talaga. Malaking sige. Malaking responsibility. Pero sige, go. Tapos natin. Tapos, nagulat ako nung sinabi ko nga ulit yun dun sa nag-interview sa akin, si Sir Gary. Nung sinabi niya sa akin na, nung sinabi ko nga about dun sa sakit ko, sabi niya sa akin, sige, magpagaling ka muna. You can start na. Pwede daw ako magsimula. Tapos, after 2 months mo ng medication, pa-check up ka, balik ka sa amin. Pakita mo yung result. Para ma-monitor din. Para ma-monitor din.
Then after 2 months, tapos another 2 months kasi parang 4 months eh. Eh, di ba 6? So, hindi pa ako nakakatapos ng 6 months sa medication, pinag-office na ako. Wow, okay. Oo. Hanggang sa doon na, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yun. Ayun yung first and last corpo, Talaga? Oh. Yes. So, dito nakaipon ka na. Yes, nakaipon na ako. Anong unang-unang niregalo mo sa kapatid mo? Anong kapatid? Wala na yung kapatid ko noong time na yun eh. Wala Oo. na. Parang before ako graduate, 2016. 2013 siya nawala. Ayan. So, sa isip ko noon, syempre stroller ang gusto kong ibigay sa kanya. Tama. At Mm. maigala, no? Kahit saan. Oo, yun. Sa parents mo? Yung parents sahod mo? ko, hindi rin kasi ako yung mag-gift, no? So, nagbigay lang ako ng part ng ng sahod ko nun sa parents ko, sa mama ko. Tapos, ikaw na bahala dito. Ganyan, pang bills namin, ganyan. Oo, di ba? At least, di ba? Nakapagbigay ka na. Yes. Oo. Pero ito nabalitaan ko din na nag-milk tea ka. Negosyo? Business? Yes. Oo. Naman before pandemic, no? Okay. So, yun nga, ito yung first and last job ko na 4 years ako dito sa trabaho ko. Oh. Then I decided na Mag-business. Kasi yung isa sa mga boss namin dun sa sa pinagtrabahuhan ko, it's a real estate brokerage company, no. Yung isa sa mga business-minded tong mga taon to yung mga boss namin dun eh. Marami ka matututunan Oo, eh. so another yun, no, parang nung naririnig ko sa dahil ko na naman pwedeng maging pangarap na ito, So gusto ko mag-business din, ganyan. Tapos 2019, I decided na mag-resign doon sa company na yon kasi nga gusto ko na mag-take ng risk, mag-business kami ng mga kaibigan ko. So kasama ko yung mga kaibigan ko dito. That was 2019. Nagkaroon kami ng milk tea store, milk tea shop. Saan to? Saan lugar? Sa Mandaluyong to. Kumuha ka na ng pwesto. May pwesto, oo. Kasi sa Mandaluyong rin yung office namin. So, Mm. after okay. office namin. So sila rin yung customer. Kasama sila, oo. Isa rin sila sa mga Sila rin nag-support. Magaling ah. Oo, Okay. Tapos after office kasi minsan naghahanap ako ng mga doon mga peso doon eh. Bago ako mag-resign, ganyan, naghahanap na ako ng peso. Pero yun, that was November 2019 yung opening namin ng milk store na yun. November, December, then January 2020. Ayan na. Ito rin pang-umpisa Ang pandemic Ito na. na. Alam niyo naman yung nangyari ng Oo. 2020, di ba? Lahat Kahit yun, apektado dyan. January pa nga lang may nangyari na yung Yes. pumutok yung taal. Sabay eh. yun eh. Yan. Sabay na yan. Oo, Sunod-sunod na yan. sunod-sunod na yun. Taal. Tapos pumasok yung March. Coronavirus Pumasok yung coronavirus. Yung ipon ko nung nagtatrabaho pa ako, nagamit ko halos lahat doon sa milk tea store namin eh. So, more in abono lahat. Oo. Tapos may emergency fund pa ako noon na hindi ginagalaw. Mm. Pero kailangan galawin kasi Aray hindi naman ko. kumikita yung milk tea store Oo. namin eh. Kasi March, di ba? March, April, May, nagbabayad pa kami ng renta ng pwesto ng namin. Malaki-laki rin yun. Mm. Even yung mga bills. Pwesto Yung to. Oo, ang sakit sobra nun hanggang sa nawala na talaga yung yung ipon ko. Lalo na yung mga tao, hindi pa masyado naglalabas ng bahay. Oo, wala talaga magiging customer. Talagang sarado yung operations namin. So we decided na sige, sarado na natin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ECQ, MEQ, ang daming Oo. mga Q. na dumarating eh. Mm. Na hindi namin alam kung mag-open pa ba talaga yung store namin. So we decided after 2 months, sige, sarado na natin. Kunin natin yung mga gamit, try natin magbenta sa mga bahay natin, pero hindi na naman namin natuloy. Yun, sobrang sakit. So, paano ulit? Ano ulit ang discounting ginawa mo simula nung... Kasi ubus ka. Ubus di ba? Oo. Sa business, di ba, kailangan may savings ka talaga para may paghugutan ka eh. Mhm. So, after nun, ano yung naging decision mo? Sobrang good thing na na online, chronically online naman ako, So, lagi ako online. Tapos may nakita ko isang community. It's called Passionate Creators Community, no? Yung Passionate Creators is a community for content creators to. Mhm. Before kasi pandemic, hindi ko rin nakwento, no? Content creation, talaga content, ikaw? oo. Kasi Oh. naging financial advisor ako. Nung naging financial advisor ako, natuto akong gumawa ng content, video content. Tapos nung natuto akong video content, sabi sa akin ng manager ko, wala ka ng benta, puro video na lang ginagawa mo. Nag-enjoy ako kasi ako dun sa paggagawa ng content eh. Sa so another pangarap na naman yun na gusto ko maging content creator. Tsaka during pandemic kasi talagang lahat online. Yes, oo. Diba? At napaka-powerful ng social media para ilabas ang talent, Yes. di ba? Yes. So, oo. dito ka, nagustuhan mo? Oo, nagustuhan ko yung pag-create ng content. Tapos dun sa community kasi, sobrang galing ng community na yun. Nakilala ko yung sarili ko. Doon mo na. Oo, Doon nag-start. Doon nag-start yung, alam mo yung parang nagbago yung buhay ko na,
ito pala yung gusto ko. Yan. Ito pala yung skills na meron ako. Ito pala yung mga capabilities na kaya kong gawin. So, sobrang thankful ako dun sa community na yun, sa Passion Creators community. Talagang malalabas yung passion mo eh. At tulungan. Oo, tulungan talaga. Kasi ang dami, even yung mga nakasama namin dun before, ngayon kasama pa rin namin dun sa community na yun. Hindi na ako masyadong active dun sa community, pero alam mo yung tulungan pa rin sila. May mga nabibuild na silang kung ano ng mga business, may mga sarili na rin silang mga community. Sobrang sobrang saya na nasa isa kang community na nagtutulungan. So, nag-start ka na doon. O, ngayon, ano ng mga ginawa mo na? Mhm. Meron ko na bang pinagkakitaan that time? Yes, nung nagsimula ako dun sa community na yun, doon ako namulat sa freelancing. Yan. So sa freelancing kasi nga, 'di ba, may experience naman ako sa graphic design. So ayun yung ginamit ko, mag-graphic design. Kasi that time, parang 10,000 na lang yung natitirang ipon ko dun sa sa nangyaring pandemic sa business. Medyo malaki naman na yung 10,000, no? Pero sa akin, hindi ko alam kung hanggang kailan. Kinakabahan ka na. Kinakabahan na ako hanggang kailan to. Kasi as a financial advisor, ex-financial advisor, alam ko naman kung paano mag-manage ng pera. Pero yung 10,000, paano ko i-manage to? So natakot na talaga ako noon. So buti na lang na ko yung ganung passion about freelancing sa graphic design. Through that community, nagkaroon din ako ng first client ko. Wow. Yung 10,000 na yun, na doble. Then after that, nagkaroon na naman ng mga panibagong client. Tapos, sunod-sunod yung mga client. Kasi dun sa community talaga may mga kakilala. Referral. Yun ang Oo. maganda doon. Mm-mm. Pero eto, sa dami ng pinagdaanan mo na sunod-sunod, ano sa tingin mo yung tinuro sa'yo ng Panginoon? Doon sa journey mo na pagkahaba-haba and finally, eto na, nakilala ko na yung sarili ko. Magtiwala ka lang kay Lord. Kahit anong ibigay niya sa'yo. Ay, mga kanina, no? Kahit anong challenge yung binibigay niya sa akin, nagpapasalamat ako sa Kanya. Na yung mga challenges kasi na yun is, again, an opportunity for me to learn and to grow. Kasi di ba, pag umihiling tayo kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng strength. Hindi ka naman niya bibigyan ng strength eh. Bibigyan ka niya ng opportunity para magkaroon ng strength. Correct. Diba? Pag maghihingi ka ng courage sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng courage. Hindi ka niya bibigyan ng courage. Bibigyan ka niya ng opportunity or ng challenge para maging courageous ka. Even finances, di ba? Lord, kailangan kong kumita ng malaki. Hindi ka niya bibigyan ng pera. Bibigyan ka niya ng mga customers or even the challenges kung paano ka kikita. At ikaw ang kikilos talaga. Oo. Ayun yung sinasabi nila. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo. Diba? So, aside from praying, you need to, do your part din talaga. Ayun. Kasi kumbaga combined din. Yes. Oo. Totoo nga naman, no? Kumbaga, minsan mako-question mo bakit nangyayari sa akin to? Ba't ako naghihirap? Pero tinetest lang din yung patience mo Tinuturuan ka, paano ka maging pasensyoso? Paano ka magtitiwala sa Yes. Panginoon? No? Oo. So, you really need to believe yung plans ni Lord sa'yo. Na kahit ako, I'm already 33 years old, na hindi ko, parang late na ako sa mga bagay-bagay Pero tinatanggap ko lang na kasi wala naman akong sariling timeline. I mean, sariling timeline ko lang yung hindi ko naman kailangang habulin. Tinatrust ko lang si Lord kung kailan niya ibibigay sa akin. Yun, sa ngayon, di ba? Yan, may sarili na ring business. Yes! Nagagawa na yung mga gustong gawin. Diba? At isa ng creative entrepreneur and co-founder din ng digital marketing agency. Yes. Congratulations. Thank you. No? Ang dami na, kumbaga yung dating introvert na bata. Ngayon. Diba? Ngayon, isa ka ng may-ari pa ng marketing agency. Syempre, kailangan mo dyan, partner, makikipag-connect ka sa mga tao. Akalain mo ba, Yes. diba? Kumbaga yung pagiging introvert mo, ito pala, kumbaga pagdating matatauhan ka na, ikaw na yung magtuturo sa kanila. Oo. I-guide mo na sila. Oo. Kaya nga, ayun, nagugulat din ako sa sarili ko na kung i-imaginein ko yung pagkabata ko dati na tapos sa ginagawa ko Sariling ngayon. mundo noon. Oo. Parang, ikaw ba to? Pero siguro mapaproud talaga sa akin yung batang ako sa ginagawa ko ngayon. As in, lahat ng mga ginagawa ko ngayon, lahat ng naiisip ko ngayon, hindi ko siya magagawa talaga, hindi ko siya maiisip dati. Alam mo, ito total na pag-usapan natin kapag yung pagkabata mo. Ngayon, na successful na yung buhay mo. Kumbaga natupad na rin kahit pa paano yung pangarap mo, no? With the help ng ating Panginoon. Ngayon, kung nabubuhay yung kapatid mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Nakikita niya ngayon na eto ka na ngayon. Ano mensahe mo sa kanya? Gino yung pangalan niya. So, Gino, nandito na ako. Namimiss ko yung bonding natin na karga-karga lang kita. Pero nagpapasalamat din ako sa mga, alam mo yun, sa mga nangyayari sa akin ngayon. Kasi very, very proud ako sa atin.
very proud ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon. And kung sana kung nandito ka, napapanood mo to, nakikinig ka, sana proud ka rin sa akin. Namimiss na kita. Yun. Ako, I'm so sure na proud sa'yo yung Totoo, kapatid mo, di totoo. ba? And yun nga yung younger self mo. Mm-mm. Malamang. Yan yung mga madalas na caption natin ngayon sa TikTok, di ba? Healing your inner child. Yes, Yan. totoo. Bongga na ang nahil mo. At dahil dyan, last na tanong ko sa'yo, ano na yung laman ng prayers mo ngayon? Oh, yung prayers ko, always the same. Thank you, Lord. Talaga. Again, whatever yung binibigay niya sa akin, lagi ako nagpapasalamat sa kanya. Lagi kong, actually, sige, pinagpapasalamat ko rin yung mga binibigay niya, na hinihiling ko na sana mas maging malaki pa. Pinagdadasal ko rin yung mga kaibigan ko, na sana mabuti silang lahat, ganyan. Kasi sobrang binavalue ko yung mga, yung friendships, talaga. Sobrang ako, parang wala akong masyadong maraming kaibigan, pero quality friends yung meron ako. And pinagpapasalamat ko yun kay Lord na binigyan niya ako ng mga kaibigan na ganito. Wow naman, ang sweet marinig nun, partner, sa panahon ngayon, no? Na napakahirap maghanap ng talagang quality. Yung tunay. Oo. Grabe yung diin mo sa tunay. Hindi kasi marami na mapaalihis ng Totoo landas yan. eh. Totoo. At saka bihira yung mga kaibigan na, alam mo yon, yung good influence mo Oo. talagang matatawag. At talagang tutulungan ka at sasabayan ka sa mga pangarap mo rin. Yes. Totoo yan. Grabe. Ako, anong mensahe mo sa mga katulad mo Eto na, syempre, yung Naguguluhan pa pinagdaanan, oo. Naguguluhan pa partner na ano bang gagawin niya sa buhay, ano bang gusto maging. Lalo na ngayon, parang lahat na ata ng crisis nasa atin na, di ba? Mga problema sa mundo. Ayan. Yeah. Siguro message, dalawa lang, no? Una is, magtiwala lang kayo kay Lord. Yan, sa mga plans ni Lord sa inyo. Pero syempre, hindi lang siya tiwala, no? Kailangan nyo rin gawin yung part ninyo. Pangalawa is, doing your part is, kung hindi mo pa talaga alam yung mga gusto mo gawin, try things. Diba? Kasi, habang ginagawa mo yung mga bagay na, habang ginagawa mo yung bagay habang hinahanap mo yung sarili mo, yung direction na para sa'yo, pag gumagawa ka or sinusubukan mo kasi yung mga bagay, paunti-unti, nalalaman mo rin kung ano yung ayaw mo, nalalaman mo kung ano yung gusto mo. Diba? So, with that, kailangan mo lang talagang sumubok eh. Kailangan mong gawin yung part mo. Diba? As a human, as a person. And lastly is, siguro about sa maghanap ka talaga ng mga kaibigan na mag-suporta sa'yo. Totoo. Yung mga totoong kaibigan na, alam mo, iba-ibang talaga eh, iba-ibang experiences. Ako, I have a lot of, marami akong circle of friends. I mean, konti sila, pero maraming mga iba't ibang experiences. Ibang karakter. Ibang karakter Oo. na natututo ako sa kanila. Kasi ako sa learner din kasi na hinahanap ko talaga yung gusto kong mga mangyari sa buhay ko or gusto kong gawin. Pag nakakaroon ako ng panibagong kaibigan or namimit ko yung mga friends ko, pag nagkakaroon kami ng kwentuhan, parang, uy, pwede pala yung ganyan. Pwede ko palang puntahan yung ganito. Pwede pala akong sumubok. Like, Tsaka pwede mo gawing inspirasyon kasi wow, may mga plano pala sila. oo. Yes. Yun din. May mga... Kumbaga, paangat kayo Oo, lahat. May Oo. gusto pala sa buhay. Mhm. Hindi lang yung tambay. Di ba? Oo. Tsaka hindi lang siya yung about sa trabaho Oo. Kung lifestyle din Tama. talaga, no? Parang last month lang, nag-try ako mag-hiking. Oo. First time ko mag-hiking kasi nakita ko sa friend ko na nag-hike sila. Kaya ko palang mag-hike. Ayun. Parang pala, sige, gawin ulit natin 'to sa susunod. Di ba? Marami akong sinusubukan, kaya parang pag may kaibigan ka talaga, marami kang may experience, Totoo. mas makikilala mo yung sarili mo. Tsaka habang bata pa. Bata pa to. Mhm. Oo, totoo yan. Tuloy lang laban. Ako, dahil dyan, partner. Eto na. Maraming salamat. At Maraming dahil salamat. dyan, marami kami mga regalo Marami para kami sa'yo. Binigyan namin atid sa atin ng Ay, wow. MX3, dito ako, Believe. Believe. Ayan, Maraming eto na. salamat. Ito na yung pagkakataon mo lahat na batiin yung mga kaibigan mo at mga tropa. Ito na, pagpasalamat. At saka yung kanilang... I-promote mo Ay, rin ang promote iyong mo yung Facebook business nyo, yung page. Facebook Ayan, page. ayan. Sige, dun muna tayo sa Facebook page. Ayan, no? ayan, Ayan. ayan. So you can follow The Brutal Agency. No? So you can find it sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Ayan. So, The Brutal Agency is a digital marketing agency. So, tumutulong kami dito sa mga businesses na mag-grow yung mga social media nila tsaka yung mga personal brands or yung mga brands nila. So, meron kaming iba't ibang service or offers dito. We have meron kaming performance marketing, nagtutulong kami sa Meta Ads, sa Google Ads, ganyan. We have also website development. So, kung wala pa ka pang website, pwede kang lumapit sa amin. So, marami. So, nag-ano rin kami, content marketing, social media, events and training, and ayun.
Ay, tie up na natin to. Ayan, perfect yan. Tara. Anyway, salamat sa iyo lang. Oh, yung mga gusto mo i-shout Ah, out. sige. Mga pangalan Yung nila. mga kaibigan, marami yung kaibigan ko, pero shoutout sa mga friends ko. Unang-una kay Nab, yung business partner ko, si Nab sa The Brutal Hi, Nab. Agency. Si Nab, hello. Ayan. Tapos si Japs, si Ken. Hello din sa best friend ko, si Jerome. Sana nanonood ka, Jerome. Sila Krill and si Luigi. Ayan, yung mga friends ko rin from different agencies. Tapos si Aniela, hello kay Aniela. Kita tayo sa Saturday. May ganun ba? And of course sa parents ko, sa mama ko, sa papa ko, tapos dun sa bunso naming kapatid. And sorry sa mga hindi ko na siya shoutout, medyo nawawala yung mga ang dami mga pangalan sila Bar, si JP, si JC. Yan, mga college friends ko yan, mga best friends ko ng Tapos tong best friend ko rin ng high school, si Jerome. Yan, thank you so much sa inyo. At sa abangan niyo yung podcast niya. Yes. Pero Oo nga na, pala. din. Sige. Nahiya na ako kasi yung podcast yun, hindi na pero Creative Incubator Podcast, you can find it sa Spotify. So nag-invite ako ng mga different creatives dito to talk about their creative journey. Ayan, yung mga different perspective nila sa creativity. Sakto tayo dyan, brother. Oo, kailangan na natin maging creative. Ayan. Salamat, Dad, at ako, sa mga panggapo natin, isa na namang kwento ng inspirasyon at hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe! Kaya sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ako po si Jimbo. At ako naman po nag-iisang pabebot na si Sheena. At kami po ang 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!